Gustong-gusto niya tong lapitan at yakapin na mahigpit, ngunit di naman maaari. Han, gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Gian Alvaro. Marahang bumaba ng hagdan ng babae. Agad tong sinalubong ni Gian at ginawaran ng halik sa pisngi. Lihim namang kumulo ang dugo ni Elias nang magkayakapan ng dalawa. Idagdag pa na matamis din ang pagkakangiti ni Isabel sa lalaki. Isang bagay na lalo nagpasidhi sa hinala niyang may amnesia ang kanyang misis. Kung nakakaalala to, tiyak niyang kamumuhian itong lalaki. Tiyak niyang hindi ni Isabel mapapatawad ang lalaki sa ginawa nito noon. Maging siya man, kung di lang siya nagpapanggap sa ibang katauhan, kanina pa sana niyang sinaktan si Gian Alvaro. Pinilit kalmahin ni Elias ang damdamin dahil baka hindi siya makapagpigil at masakal niya na wala sa oras ang taong kanyang kinamumuhian. What brings you here, hon? Humiwalay ng yakap si Isabel sa lalaki. Ilang sandali lamang ay humawak ang kamay ni Gian sa bewang ni Isabel saka humarap sa kanila. Sumpa ni Elias sa sarili, balang araw babaliin niya ang kamay ni Gian sa paghawak nito sa kanyang pag-aari. Well, honey, I want you to meet your new bodyguard. Kagad namang napunta ang tingin ni Isabel kay Elias. Di naman maiwasan ni Elias ang mailang sa pagtitig ng babae. Naisip niya magagawa pa kaya siyang mahalin ng babae ngayong wala nang dating yung makisig na mukha. May babalik pa kaya ng pag-ibig nito ngayong mukha na siyang halimaw? He is Eljon Domingo. Mula ngayon sasamahan kanya kahit saan ka pumunta. He will ensure your safety. Gumuhit naman ang tipid ng ngiti sa labi ng babae. Nice meeting you, Eljon. Bago pa si Elias makaimik, muli itong bumaling kay Gian Alvaro. Lalo ring tumamis ang kanyang ngiti. Thank you, hon. Umangat ang kamay ni Gian at hinaplos ang makinis itong pisngi. Anything for you, hon? Muling napunta ang tingin ni Isabella sa kanya. So kailan siya magsisimula sa trabaho? Di nawala ang matamis nitong ngiti. Bago pa makaimik ang kahit sino man sa kanila, muli siyang nagsalita. Pwede ba ngayon na? May importante akong lalakarin ngayon and I'll be needing him. Of course, hon. Pwede siyang magsimula ngayon, if that's what you want. Nawala ang ngiti ni Gian. Bagyaring nangunot ang noon nito. But where are you going? Parang di ko alam yon. Bumuhos naman ang gulat sa mukha ni Isabel. Hindi ko po ba nasabi sa'yo, hon? Oh, sorry. May photoshoot ako mamayang hapon sa Australia. I really wanna be there, hon. It's my dream project. Mahina namang napabuntong hininga si Gian. Alright. Alam mo naman na lahat ng gusto mo, lahat ng mapapasay sa'yo ibibigay ko. Muling bumalik ang matamis ng ngiti sa labi ni Isabel. Thank you so much, hon. Hinagod na Gian ang balikat ni Isabel bago to bumaling sa kanya. Eljon, you know what to do now. Look after my woman. Protect her from danger. Yes, sir. Sinabayan ni Elias iyon ng tango. Pardon, sir. We have an important meeting to attend. It will start in 5 minutes. Sansala na Shera Galvez, ang sekretary ni Gian. Honey, we need to go now. I will call you after the meeting. I'll wait for your call, hon. Ginawa ni Gian Alvaro ng halik sa pisngi si Isabel. Nanatili naman ang matamis ng ngiti sa labi ng babae kahit na magsisimulang humakbang pala si Gian at ang sekretary nito. Bye, hon? Muli naman nitong nilingon ni Gian. Tinaas nito ang kanyang kamay at bahagyang kumaway sa babae. Ngunit nang sandaling sumara ang pinto, kagad naglaho ang matamis ng ngiti sa labi ni Isabel. Nawala rin ang emosyon sa mga mata nito, kasabay ng pagbaling nito ng tingin kay Elias. Eljon Domingo, right? Walang kangiti-ngiti niyang tanong. Sa isang iglap, tila ba nagbago ang personalidad nito. Bago siya makaimik, muling nagsalita sa Isabel, kanino ang katapatan mo? Napaawang naman ang labi ni Elias sa tanong nito. Bago siya nakaimik, muling nagsalita sa Isabel, kanino ang katapatan mo? Kay Gian ba o sa akin? Sa'yo. Di na Elias na iwasan ng mautal. Ibang-iba ang Isabel na nasa kanyang harapan. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ng babae. Good. Now listen to me. Wala kay re-report kay Gian na hindi ko alam. Maliwanag? Alangan namang napatango si Elias. Handa akong doble ng ibinayad ni Gian sa'yo. Mananatili lang sa akin ang katapatan mo. Naglakad to paikot sa kanya habang nakahalukip-kip. Binigyan din siya ng tingin nanunuri. Hindi mo ako kailangan bayaran. Sa'yo ko naglilingkod kaya't magiging iyo ang katapatan ko. Huminto sa harap niya ang babae at marin siyang tinitigan. Just make sure that you will not betray me. Eljon,
Hindi ako magdadalawang isip na gilitan ka ng leeg kapag nalaman kong tinrider mo ko. Napaawang na lamang ang labi ni Elias. Ni sa panaginip hindi niya inaasahan na magiging ganon ang asta ng kanyang misis. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ang Isabel de Castro na nasa harap mo ngayon ay ang Isabel na dati niyang asawa o dinadaya lamang siya ng kanyang mga mata. Puno ng kumpiyansa, ganyan mailarawan ni Elias sa Isabel. Wala itong kahit ano na make-up, ngunit litaw na litaw ang natura nitong ganda. Eyes on the camera. Agad namang tumalima si Isabel sa utos ng photographer. Give me a firster look. Agad namang sinunod yon ng babae. Buong kumpiyansa itong nag-pose sa harap ng camera. That's it. Nice pose. Lihim na nagit-git ang kalooban ni Elias dahil halos wala nang itago sa katawan ng babae. Tanging kulay gold na bikini lamang ang suot nito. Manipis iyon at lalo nagpatindi sa lihim na galit ni Elias. Napailing na lamang siyang iniiwas ang tingin sa babae. Aniya sa isip, ibang-iba na talaga ngayon ang kanyang misis. Sa mga binitawan nitong salita kanina masasabi niya, matapang na ngayon ng babae. Ibang-iba na rin ang magiging estilo ng pananamit nito ngayon. Hindi na ito ang Isabel na mahinhin at konserbatibo sa pananamit. Tila ba sa isang iglap ay naging kabaliktaran to ng Isabel na minahal niya at pinakasalan. Elton! Automatiko siyang napalingon sa babae dahil sa pagtawag nito. Nang lingonin niya to, wala na ako sa harapan ng kamera. Ang photographer naman abala sa pagkausap ng isa pang model na naroon. I need my robe. Buntong hininga na lamang na lumapit si Elias kay Isabel. Nang tuluyan siyang makalapit sa babae, ay tumalikod to mula sa kanya. Hudyat yon na isuot na nito sa kanya ang roba. Ngunit hindi niya naiwasang maparanok nang tumalikod sa kanyang babae. Tila lumaki at umumbok ang pangupo nito at lumiit ang bewang nito. Tila ba mas naging kaakit-akit ito ngayon kumpara sa dati. Wala nang nagawa si Elias kundi dahan-dahang isuot ang roba sa babae. Nang humarap sa kanyang babae, nagtamang kanilang paningin. Huwag mo akong pagnanasaan. Isusumbong kita kay Gian? Tila naman naubusan ng kulay sa narinig si Elias. Masyado bang alata na pinagnanasahan niya ang babae? Bago pa nakaimik si Elias ay nakuha ng pantawag ang kanilang atensyon. Isabel! Pareho silang lumingon sa pinanggalingan ng tinig. Mula yun sa babaeng nakagupit panlalaki. She is my manager. Mahinang usal ni Isabel na tila ba iniimporma siya. Ma'am Shi, masigla niyang tawag sa babae. Gumuhit din na matinis ng ngiti sa labi ni Isabel nang tuluyang makalapit sa kanila ang manager nito. May sasabihin sana ako sa'yo. What is it, Ma'am Shi? Napunta naman ang tingin ng manager nito kay Elias. Tila naman naintindihan ni Isabel ang nais itong ipahiwatig. He is my newly hired bodyguard. Go ahead, Ma'am Shi. Tell what you want to say, don't mind him. Muli namang napunta ang tingin ni Crystal kay Isabel. Nag-iwas naman ang tingin si Elias upang mas maging komportable ang dalawa sa pag-uusap. Nothing big deal naman eh. Gusto ko lang sanang malaman just in case may mag-alok ng nude project. Tatanggapin mo ba? Of course, Ma'am Shi. Mabilis na sagot ni Isabel. Di tuloy maiwasan ni Elias ang sagad na mapalingon sa babae. What? Di ni Elias napigilang maibulalas dahil parehong napabaling sa kanya ang dalawa. Naparunok na lamang si Elias na makitang umawang ang labi ng manager, samantalang bagya naman nakataas ang kilay ni Isabel. I mean, that's too much. Baka hindi pumayag si sir? Binawi ni Isabel ang kanyang tingin at sunod bumaling kay Crystal. If someone offers and the price is right, then accept it. Walang magiging problema kay Gian. At saka wala namang masama sa ganong project. In fact, I'll be happy and too excited to accept that kind of project. Napakayom na lamang ng kamao si Elias sa narinig. Di niya rin maiwasan ang pagigting ng kanyang panga. Pakiramdam ni Elias, papanawan siya ng ulirat sa mga desisyon ni Isabel. Kung maaari lang niyang ipakita ang pagtutol ay kanina pa sana niya ginawa. Nice mindset, iha. Lalo namang tumamis ang ngiti ni Isabel. You know me, Ma'am Shi. Wala akong inaatrasan. Nang umalis sila sa photoshoot na natili na lang walang imik si Elias, nagpupuyos pa rin ang kanyang damdamin at pinilit na lamang niyang kinokontrol ang kanyang sarili. Kung nasa dati lamang siyang sitwasyon,
At nun kang papayagan niyang babaeng ibilad ang katawan nito sa publiko. Nagtitimpi na lamang siya at nagtangkang umimik hanggang sa makarating sila sa bahay na tinutuloyan nila. Kumain ka na lang. I'm on a diet today. Imporma sa kanya ni Isabel bago siya nito iniwan upang magbabad sa banyo. May 2 kwarto ang bahay na nakalaan para sa kanilang dalawa. May maliit na sala sa kusina at bahay at kumpleto yon sa kagamitan. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Elias ang kanyang misis, nagdesisyon na lamang siyang maglabas ng alak at uminom. Nakakadalawang tagay pa lamang siya na mapansin niya namatay ang ilaw sa silid ng babae. Nang bumaling siya sa kanyang relong pambisig ay nakita niya pasado 8:00 pa lamang ng gabi. Nagdesisyon na lamang siyang patay na rin ang ilaw sa sala kung saan siya naroon at buksan na lamang ang lampshade. Total mukhang natutulog naman ang babae at hindi na ito lalabas. Prente siyang nakasandal sa sofa ng dahan-dahan, bumukas ang pinto na silid ni Isabel. Mataman siyang tumitig roon. Sa tulong ng malamlam na liwanag nagtamang kanilang paningin. Shhh! Nilagay ni Isabel ang hintuturo sa sarili niyang labi. Tila nagsasabing wag siyang magsasalita. Napawang ang labi ni Elias ng buong ingat na naglakad palapit sa kanya si Isabel. Tila ba hanggat maaari ayaw nitong makagawa ng ingay? Wala na nagawa si Elias kundi sundan na lamang ng tingin ng babae hanggang maupo sa kanyang tabi. Share your drink with me, please? Mahinang tura ni Isabel. Bago pa makakilos si Elias, kinuha na ng babae ang hawak itong baso na may alak at tinungga iyon. Isabel, may tao sa labas. Mahinang tura nito bago pa ni Elias matuloy ang sasabihan. Automatikong kumilos ang kamay ni Elias para hugutin ang kanyang baril, ngunit mabilis yun na hawakan ni Isabel. No need to worry, he's harmless. Nagsisilbing mata lang yon ni Gian na nakasunod sa atin. Bago pa makaimik si Elias, nakita niya ang pag-ilaw ng cellphone ni Isabel. Kitang-kita nilang pareho ang pagrehistro ng pangalang Gian Alvaro sa screen. Ngunit di kumilos si Isabel para sagutin yon. Sa halip, nagsarin siya ng alak sa baso at muling tumungga. Matapos magring ang phone, napunta ang tingin nito kay Elias. Sigurado ikaw ang sunod niyang kukontakin? Bago pa makaimik si Elias, tumunog na ang kanyang cellphone. Tama ngang tinura ni Isabel dahil ang sekretary ni Gian ang tumatawag. Sabihin mo, tulog na ako. Muling tumungga ng alak si Isabel. Agad naman sinagot ni Elias ang tawag. Hello, Miss Shera? Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Maingat na tinungo ang bintana ng sala. Sinikap din niyang di siya makita ng taong nasa labas na sinasabi ni Isabel. Good evening, Eljon. I just wanna check on Mom Isabel. Napatingin si Elias kay Isabel bago magsalita. Maaga pong pumasok si Ma'am Isabel sa kwarto niya. Patay na rin po ang ilaw doon. Panigurado tulog na siya ngayon dahil sa pagod. Ginala ni Elias ang tingin sa labas ng bahay. Maliwanag ang kalsada dahil sa mga lamppost. Walang tao sa labas maliban sa lalaki sa kabilang kalsada na marungis ang suot at may tulak-tulak na kariton na may lamang karton at kalakal. Matamantong nakatitig sa bahay na inuukupan nila. Okay. Secure the perimeter, Eljon, and always remember that Ma'am Isabel's safety is your priority. Opo, miss. Kahit na hindi yon sabihin ni Shera o kahit ng sino man, yon ang kanyang gagawin. Ngayong nalaman niyang buhay ang kanyang misis, gagawin niya lahat para maprotektahan lamang to. Sumpa niya sa sarili, hindi na mauulit pa ang nangyari noon. Hindi ka ulit masasaktan ni naman, Isabel. Hindi na ulit mawawala sa kanyang babae. Okay, that's good. I have to end this call now. Ilang sandali matapos ang tawag, kitang-kita ni Elias ang paggugot ng lalaki ng earphone sa kanyang pantalon. Umigting ang panga ni Elias. Tamang sinabi ni Isabel, merong tauhan sa Gian na nagmamatsyag sa kanila. Ilang sandali pa ay tuluyan ang umalis ang lalaki sa kanyang pwesto. Umalis na siya. Imporma ni Elias kay Isabel na makabalik sa kanyang kinaupuan. Ngunit tila hindi yun pinansin ni Isabel. Magkasama pa rin sina Gian at Shera at this hour. Nice! Puro ng sarkasmo na Isabel naturan bago tumangga ng alak. Are you jealous with Shera? Natawa si Isabel sa tanong ito. Why should I be jealous with her? I am the fiancé at kapag kasama ko, parang hangin lang ang babaeng yon. You don't like her. Bumaling sa kanya si Isabel. Should I? Yes. Napailing ang babae bago tumangga ng alak. You know what, Eljon? There's something in her. Pakiramdam ko may tinatagong babaeng yon. Tumitig to kay Elias bago nagpatuloy. Parang ikaw, Eljon. Ramdam ko may tinatago ka. Naparunok si Elias. Ganun ba siya kahalata? Ano kaya kung sabihin niya na kay Isabel ang totoo?
Pinilig ni Elias ang kanyang ulo upang burahin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kailangan muna niyang makiramdam. Di pa panahon para sabihin niya kay Isabel ang totoo. Pakiramdam mo lang yan kasi hindi mo pa ako kilala. Lalo siyang tinitigan sa mata ng babae. Then let me know you. Let's know each other's secret, Elson. Naparunok si Elias. Pero bago siya makaimik, muling nagsalin ng alak si Isabel. Gumuhit ang ngiti sa labi bago niya itaas ang basong hawak niya. Let's have a drink. Gusto ko mag-celebrate dahil sa wakas, nakaalis din ako sa mansyon. Tila nabuhay ang pag-asa sa puso ni Elias sa narinig niyang tura ng babae. Anang isip may pag-asa pang mabawi niya ang kanyang misis kay Gian Alvaro. Tama, malaki pa ang pag-asang mabawi niya ang kanyang asawa. Tama na yan. Mahinahong saway ni Elias sa babae na makita niyang mulitong tumangga sa alak. Yeah, lasing na nga yata ako. Matapos yon sumandal to sa headboard ng sofa. Buntong hininga tong tumitig kay Elias. Huwag mo akong tatraydorin, Elson. Puno ng sinseridad ang mata ni Isabel. I won't. Di na muling umimik si Isabel ngunit nanatiling nakatitig kay Elias. Di naman bumitaw ng tingin ng lalaki sa emosyong nakaguhit sa mata ng babae. Umangat ang kamay ni Isabel. Nagtamang kanilang paningin bago to nagbitaw na salitang nagpabilis sa tibok ng puso niya. Why do I feel like I've already known you before? Wika ni Isabel. Lasing na yata ako. Mahinang usal ni Isabel sabay ng pagbitaw niya sa pagkakahawak sa pisngi ni Elias. Pagkatapos bumuntong hiningat sa kahinilot ang sentido. I think I should stop drinking. Napabuga naman ang hangin si Elias. Tingin ko nga rin. Mabuti pa siguro bumalik ka na sa kwarto mo. Tumigil sa paghilot ng kanyang sentido si Isabel. Nagmulat ng mata at saka lumingon sa kanyang katabi sa upuan. Naging dahilan yon para magtamang muli ang kanilang mga mata. Please bring me to my room, Elson. Tila nagsusumama ang mga mata ni Isabel. Napakurap naman si Elias. Di siya makapaniwala sa narinig. Paano nito nagagawang utusan na isang lalaking dalhin siya sa isang silid? Naramdaman kaya nito ang koneksyon nila kaya't ganon kakampante? O sadyang nagbago ng pag-uugali ng asawa? Please, carry me. Hindi naman nangaakit ang tinig ng babae, pero parang kay sarap pakinggan. Ba't parang naaakit siya? Tila binubuhay ang pagnanasa sa kanyang kaibuturan. Normal siyang lalaki at natural lang sa kanyang maakit sa tukso. Bukod sa maganda at alandog ni Isabel, dagdag pa, nalabis niyang iniibig ang babae. Hindi ko kaya maglakad. Nahihilo ako, Elson. Bumitaw to ng tingin sa kanya at muling pumikit. Do me a favor, please. Noon na nagising si Elias sa kanyang malalim na pag-iisip. Sadyang binigyan lang siguro niyang kulay ang tinura ni Isabel. Napabuntong hininga na lang siya sa uri ng pag-iisip na meron siya. Kumapit ka sa akin. Kumilos siya upang pangkuin ng babae. Agad namang pinulupot ni Isabel ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Nang sandaling nasa matipunong bisig na ni Elias ang babae, di ni Isabel inalis ang tingin sa kanya. Stop staring at me, Isabel. Why? Puno ng kainosentehan nitong tanong. Nanatili rin ang tingin nito sa kanya. I am not comfortable. Is it because of your scars? Nang di umimik si Elias, muli nagsalita ang babae. I don't care about how you look like. I don't care about your flaws, Elson. Tila hinaplos ang puso ni Elias sa narinig, pero nagdesisyong wag na lang umimik at nag-iwas ng tingin. Hahayaan niya ang babae sa gusto nitong gawin. But anyway, thank you, Elson. Senserong tura ni Isabel nang tuluyan silang makapasok sa silid na inuuko pa. It's part of my duty, Isabel. Marahang ni Elias binaba ang babae sa kama nito. Bago siya makakilos palayo sa babae, nagawang mahawakan ni Isabel ang kanyang braso. Would you believe if I tell you that I found you handsome? Sincero ang mga mata nitong nakatingin sa kanya, ngulit di naging sapat yon para maniwala si Elias. Kung narinig niyang salitang yon bagong trahedya, agad siyang maniniwala, pero iba na ngayon. Kahit siguro bulag siya, sasabihing pangit siya. Totoo naman yon, para siyang halimaw dahil sa pilat sa kanyang kanang pisngi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.